May nag-comment sa akin. Maganda po tong content nyo, no? Pero wag po natin turuan ng mga tao na wag talaga magbayad. Para kasing sinasabi nyo na tinatakot lang yan. Bago ko sagutin to, no? Itong comment ho na to kasi is sa TikTok. Yung video ko po is Sugod Bahay ng Legal Team NBI Police Part 1. Okay? Bali po kasi yung video na yon is hinimay ko yung message. Okay? May part 2 po kasi yon. Ano, sana po napanood niyo yung part 2. Okay? Kasi hindi ko kahit saan hong video ko, no? Wala ho akong um, tinuturo na or sinasabi na wag magbayad. Okay? Kasi part 1 yon, sana po pinanood niyo yung part 2. Okay? Now with regards po doon sa sa sinabi niyo nga po, no, etong video na to is nakalaan po, no, kung paano nyo mazi-zero out yung inyong utang. Okay? Bali ito po tips na rin po, no, kung paano nyo mababayaran, no, yung inyong mga utang. Okay? Well, ang unang-una po ninyong gagawin is ilista po ninyo lahat ng mga napagkakautangan po ninyo. Yung mga hindi nyo po nabayaran, no? Kumuha ho kayo ng papel o sa Excel kung saan ho kayo komportable, no? Ilista nyo po kung kanino kayo may utang, no? Magkano po yung inyong utang, yung outstanding balance, no, yung natitira. Tapos magkano po yung amortization niya, no? Ano po yung term niya at ilang percent po siya yung interest rate. Okay? Pagka nagawa nyo na po yun, yung pangalawa nyo pong gawin is i-arrange nyo po siya, no, ayon sa pagkasunod-sunod nung from malaking interest sa pinakamababang interest. Na mamaya po sasabihin natin bakit gano'n. Okay? Pagkatapos po ninyong gawin yan, no, gumawa po kayo ng financial plan. Okay? Kumbaga, i-list down nyo po kung ano yung mga recurring, yung mga nauulit na mga expenses. Ano ho ba yung mga nauulit na expenses? Kuryente, tubig, upa kung nangungupahan ho kayo, internet, pagkain, no? Yun po yung mga nauulit, no? Ilista nyo po siya. I-average nyo po kung magkano yung inyong mga nakukonsumo sa kanila. So at least alam nyo na every month, no? I-plot niyo na siya, January, February, March, hanggang December. At least, pag in-average nyo siya, alam nyo kung magkano yung babayaran nyo. Madali naman yung i-average yan eh. Kunin nyo yung historical data nyo ng January hanggang December of last year. No? I-add up nyo ba siya lahat? Divide nyo siya. Yung total po, i-divide nyo sa 12. Yun yung average nyo. Considering po na walang nabago sa mga gamit nyo at same ang consumption nyo. So more or less yun po ang inyong average consumption sa kuryente, sa tubig, sa lahat po. Okay? At least may idea ka kung magkano yung recurring mo na expenses. Let's say yung recurring expenses mo sa ilaw, sa kuryente, sa tubig, sa upa, sa internet, saka sa food, let's say 10,000. So alam mo na yun yung kailangan mong laging meron ka, 10,000. At hindi mo po pwedeng sablayan ng bayad yun. Okay? Tapos po, ito medyo mabigat to, no? Cut on unnecessary expenses, no? Ano-ano ba 'yun, no? Yung kumbaga mag-change kayo ng lifestyle, no? Kung kayo naninigarilyo, kung hindi nyo kayang alisin, bawasan nyo man lang. Kung dati kayo isang kaha, gawin nyo 10 stick, di ba? Kung hindi nyo talaga kayang tanggalin, pero kayang tanggalin nyo, mas maganda pa yun. Di ba? Tatagal pa ho buhay nyo. Okay? Ako ho, natanggal ko ho eh. Okay? Tapos, gastusin nyo lang kung ano yung meron kayo. No? Kasi kalimitan, wala namang pera, ang gagawin, mangungutang para mabili lang yung gustong bilhin. O makakain kung saan gustong kumain. No? Wag kong ganun. No? Tapos, be mindful po, no, dun sa mga spending habits nyo, no. Ilista nyo rin kasi ako ganun po eh. Pare, may binili ko, ililista ko ho yun, no.
Kaya nagpa-load ako ng ng SIM ko sa GCash, lilista ko rin 'yun. At least alam ko yung yung mga gastos ko. Ano po. Tapos ito pa isang mahirap sa iba. Iwasan ho natin yung impulse buying, no? Kung ako sa inyo, umiwas na kayo sa mall. Kasi pag may nakita kayong sale, pasok. 'Di ba? Kahit na yung pera na yon nakalaan na sa, let's say, sa kuryente, nagagamit mo pa, bibilin mo yung hindi mo naman dapat bilhin. Impulse buying po yun. Hindi nyo maayos ang finances nyo, hindi kayo makakabayad sa utang. Kagano'n. Pagka nakagawa na po kayo ng financial plan nyo, susunod nyo pong gagawin is, kausapin nyo po lahat nung mga inilista nyo na nautangan. Okay? At makipagkasundo kayo or manghingi kayo ng payment option na tailor fit po dun sa estado nyo ngayon. Kung let's say kinikita nyo, basic salary nyo let's say is 20. Di po ba? 20 neto na. Let's say neto na 20. Dun sa recurring nyo is 10,000. So may 10,000 ka pang natitira. Tama? Huwag mo isagad. Magtabi ka ng let's say 2,000. 8,000. Yung 8,000 na yun yung budget mo para dun sa babayaran mo sa lahat ng utang mo. Okay? Dun mo siya ite-tailor fit para matapos lahat yan. Okay? Makipag-usap ka, manghingi ka ng mga options. Lahat po yan may mga payment options, lending, financing, at bangko. Okay? Ang wala lang yung mga payment option ay yung mga damuhong ola na yan. Okay? Pero kung kayo po may utang dun sa mga nasabi kong tatlo na yun, lending, financing, at saka bangko po, may mga payment options po sila. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Marami ho silang payment options na maibibigay sa inyo. Isa na ho yung restructuring of accounts. No? Pwede ho yun. No? Pwede rin ho kayong tumawad. No? Kung makakatawad kayo dun sa kanilang tanggalin na kamo yung ibang mga fees, no? Tapos scattered yung yung inyong amortization. Pwede rin ho 'yun. Na kanya-kanya po sila ng ng policies and procedures. So may mga kanya-kanya rin ho silang mga options kung paano mapipay off yung inyong mga utang, no? Tatanggapin ho nila 'yan kasi bayad yung gagawin niyo eh. Ngayon, na nabigyan na kayo ng payment options, no? Doon sa mga utang ninyo, natawagan nyo na silang lahat, let's say. At napagkasya nyo yung natitirang example nating 8,000, bayaran nyo po at tuparin. Hanggang sa matapos nyo po yung inyong mga utang. Let's say po, no, hindi nyo napagkasya yung 8,000. Okay? Hindi nyo napagkasya. May mga hindi pumayag na magkaroon ng payment option. Ang unahin nyo pong bayaran is yung pinakamalaking interest. Bakit? Kasi po, pag inuna nyo yung pinakamababa ang interest, yung nagjuju dun sa isa na mataas ang interest, mas malaki mawawala sa inyo. Diba? So, unahin nyo yung malaki ang interest, bayaran nyo siya ng bayaran, yung mababa ang interest, mag-partial ho kayo. At least hindi ganun kalaki yung mawawala sa inyong pera. Di po ba? Ito ma-fully paid nyo. Kasi na-fully paid nyo yung malaki na interest, laking ginhawa ho no, natapos nyo siya, doon naman kayo sa iba. Punan nyo. Ano po? At, ito isang pinaka-importante po, no, pagka ho nagawa nyo na siya. No? Wag na ho kayong mangutang ulit. Wag nyo nang dagdagan. Kasi, kung kayo inaayos nyo na yung inyong utang, no? Binabayaran nyo na. At mangungutang na naman kayo, nonsense yung ginagawa nyo. Diba? Kasi baka mamaya sasabihin nyo na mangungutang ako kasi pambabayad ko dun sa isa. Hindi uubra yan. Naguhukay lang ho kayo ng libingan ninyo. No, pinalalalim nyo lang ho ng pinalalalim. It doesn't work that way po. Kasi may interest yun eh. Babayaran mo yung may interest. Oh. Paano ka nakaano?
paano ka makakaahon? 'Di ba? Hindi ka makakaahon pagka gano'n lang ano niyo, ang gagawin po ninyo, ano? Tapos ito po isa pa pinakaimportante, ito po para sa akin ang pinakaimportante. Maghanap po kayo ng other source of income, 'no? Huwag ho niyong iasa lahat dun sa current na trabaho ninyo. Ano po? At least meron kang pinagkukunan pang iba. Hindi ka lang nakaasa dun sa regular mong trabaho. Importante po kasi at least meron kang isang side hustle man lang. Yun po yung para sa akin, no, na sa tingin ko, no, at nai-apply ko ho kasi sa akin yan, no. Kahit papaano nakabayad po ako dun sa mga utang ko. No, lalo dati sa ano sa credit card, nako nabaon ho ako diyan. Na mismanage ko yung credit card ko before, no. At talagang nahirapan ho akong makapangutang noon kasi na mismanage ko nga siya. Malaki naging utang ko. Ginawa ko siya, no. Naging mindful ako dun sa mga finances ko. Talagang ultimo bumili ko ng dati bibili lang ako nung naninigarilyo pa ako. Bibili lang ako ng steak, nililista ko pa ho 'yun. No? Tapos ilalagay ko sa Excel ko para makikita ko siya na nakikita ko yung takbo ng aking expenses monthly. Parang itong January lumaki ang expenses ko. So nagiging mindful ako. Kasi yun ang pinaka-importante po eh. Alam nyo kung saan napupunta yung pinaghirapan yung pera. Ano po? I hope nakatulong po itong video na to, no? At kunin ko na po itong opportunity na to na magpasalamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga videos, no? Maraming salamat po sa inyong mga likes, comments at pag-share po sa aking mga video. At dahil po diyan, no, marami na po tayong nare-reach, no? Marami na po nakakapanood ng ating mga video. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para po imbitahin kayo na tangkilikin din or suportahan din po ang aking iba pang mga social media account, no? Sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.